Kaya nga dapat, forthwith ang probisyon ng saligang batas. Forthwith. Proceed. Consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified. So ngayon, ano ba ang gusto niyong itago? Maayong hapon mga kabisdak. Marami na naman po tayong pag-uusapan ngayong hapon dito sa Bisdak Pilipinas ng mga video tungkol sa mga maiinit na mga isyu sa ating bayan, lalo na po dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ay, bago po tayo magkainitan ni Mal, mainit pag-uusapan natin ngayong hapon o sa mga bagong pasok. Baka naman pwedeng pa-like, pa-share, at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, alam nyo na, mag-subscribe na po kayo sa Bisdak Pilipinas. At nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng mga subscribers natin na nanonood po ng Birada Agila tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga hindi pa po nakapanood sa Birada Agila, oy, puntahan lang po ninyo ang DJER 1026 sa SMNI, sa YouTube channel po yan. Suportahan po natin ang mga political vloggers na gustong maparinig sa inyo ang kanilang mga sentimento at komento sa bawat issue sa lipunan. At kayo rin po, sumali po rin po kayo, magkomento dyan sa ating comment section. Tuwing alas 6:30 na po ang ating pag-upload ng video. Araw-araw po yan. At pagdating naman po ng alas 8:30, live commentary po tayo sa Bisdak Pilipinas. Yung bisdakan na po natin, mga kabisdak. Kaya ano pang hinintay natin, mga kababayan ko? Tara na, pag-usapan na po natin ang mga maiinit na video ngayong hapon. Grabe, mukhang namantikaan. Mukhang nahanginan ng masamang hangin. Pailon, mukhang nahanginan ni Palaka. Gigil na gigil sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At nais niyang matuloy ang trial kay Vice President Inday Sara Duterte. Ginamit nga po niya itong sobrang init ng kanyang kaluluwa dito sa salitang forthwith na ginagamit rin po ito ng mga komunista, mga aktivista, pinklawan, dilawan, na kanilang dahilan na umano'y dapat ipagpatuloy at ituloy ang trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nako, magkano? Kung ito ay nahanginan, magkano kaya? Ako'y nagtanong, Manong Tid, Nag-iba po kasi ang ihip ng hangin at nag-iba ang tuno ng hinihangaan po nating broadcaster. Dahil alam po natin siya na lang ang nag-iisa na bumabanat sa gobyernong nakangiwi ang panga. Pero bakit nagkaganito, Manong Tid? At ayon pa nga sa kanya, ano ba daw ang gustong itatago ng Senado sa hindi pagtuloy ng trial laban kay Vice President Inday Sara? Big deal, no? Para bang nilalagnat si Manong Tid? Dahil po doon sa resolution ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang nakalagay nga po ay de facto dismissal. Alam mo, Manong Tid, bilib na sana ako pero medyo nanlamig ako sa iyo ngayon. Ikakaiba po ngayon yung birada ni Manong Tid dahil lumabas na gusto niya pong matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara. At mukhang gusto pa nga niya makonvict. Ito po yung mga tuno ngayon na lumalabas sa kanyang mga bibig. Narito po si Manong Tid. Pakinggan natin. Ngayon, patulan lang natin itong dalawang punto dito sa resolution na ito. Yung sinasabi nga po na de facto, no? Kung baga, as a matter of fact,
dapat dismiss na yan kasi unang-una, pinagkaitan nyo ng right to speedy trial yung Vice Presidente. Sinasabi, pinagkaitan daw dahil nga sa 121 total days delayed ito eh. Sabi nga po dito ng UP College of Law Faculty, sino ba may gawa niyan? Kayo naman ang nag-delay niyan eh. Diyan ka nagkabali, Manong Tid! Forthwith ah. Mamaya, mas maganda pakinggan natin si Attorney Torion dito sa Forthwith, mga kabisdak. Teka lang, sisugundo muna ako dito, mga kabisdak. Sino ba ang nag-delete ng impeachment? Huwag niyo pong isisi, Manong Tid, sa mga senador. Baka po pwedeng buksan mo yung isipan mo, lawakan mo. Mukhang pumoporol, Manong Tid. No? Mukhang nahanginan nga. Hindi naman po Senado ang nag-delay ng usapin patungkol sa impeachment. Ang totoong nag-delay po yan ay itong mga kongresista na matagal na po yung impeachment complaint dyan sa Kongreso. Hindi po nila pinansin yan eh. Pinatulog po sa lamisa ni Velasco. Hindi tinatakil. Last year pa yan po, Manong Tid. So kung meron mga may masisi sa pagka-delayed ng mga trial na umano impeachment labang kay Vice President Inday Sara, yung mga buhaya sa Kongreso, huwag mo naman ibuntong ang sisi sa mga senador. Dahil ba, hindi agad tinalakay ng mga senador ang naturang complaint, isisi nyo na. May reason din ho sila. Maraming prioridad, Manong Tid, ang Senado. Hindi po priority itong impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Tika, Manong Tid, ano ba dapat ang ating uunahin na prioridad? Kapakanan ng maraming Pilipino o kapakanan ng mga buhaya dyan sa Kongreso? Tanong lang ha! Tanong lang. Sige nga, tuloy oh. Diba? At kami rin po mismo nung una pa lang sa programang ito, sinasabi na po namin, di ba nung una, ring right to speedy trial, karapatan niya ng Vice Presidente. Kaya nga dapat, forthwith, ang probisyon ng saligang batas, forthwith, proceed, shall forthwith proceed. Okay, right to speedy trial di umano ang gusto ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo po, Manong Tid, yung sinasabi mong forthwith na yan, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali na ura-urada itatakil agad yung impeachment na yan. Hindi mo po pwedeng baliwalain ang mga motion, mga petisyon ng ibang mga miyembro ng Senado. Hindi pwedeng hala-hala, Manong Tid. Kahit nakalagay forthwith, itatakil agad, kailangan din po, Manong Tid, may due process. Hindi ho po pwede na urada-urada agad. Parang ganito lang po, Manong Tid. Yung mainit na ulam, na pagkain, nakahain lang sa misa mo. Pagtingin mo ba, kakain mo agad yan? Di ba paso dila mo? Yung mainit na bulalo, na alam mo kahain lang, galing sa kusina. Inumin mo ba agad? Di paso dila mo rin. Sim lang dito, Manong Tid. Hindi ho po pwedeng labo-labo. At kung sa tingin po ng mga senador ay magkaproblema sa timetable ng kanilang mga prioridad diyan sa Senado, wala kang magagawa diyan. Desisyon nila yan. Kahit anong dakdak mo yan, sa bagay, opinion mo yan eh. O kahit anong dakdak mo yan, Manong Tid, dahil nasaktan ka, dahil nangangamoy imbornal na po tong impeachment, ay putya, wala kang magagawa ho eh. Hindi po kayo papakikinggan ng mga senador. At ang uunahin ng mga senador, yung mga prioridad na may mapakinabangan ng maraming Pilipino. Ayaw mo ba yun, Manong Tid? At bakit natin sasayangin ang tax ng bayan? Ikaw, taxpayer ka din eh. At bakit natin sasayangin ang mga panahon, no? Na para sana sa mga mahalagang bagay dito sa mga walang kwentang bagay na alam mo yan, Manong Tid.
yan ay political persecution laban kay Vice President Inday Sara. Ba't ka putak ng putak? Ba't ka pumapalag? Dapat nga ho magpasalamat ka na okay, sa wakas, hindi na matakil yan eh. Mas maganda, maunahin na rin yung mga prioridad para sa bayan eh. Sayang yung panahon, sayang yung pira. Bakit ba ngayon kumukuda? Para bang kumukontra ka? Dahil mayroong resolusyon na ipinasa itong si Senator Bato. Dapat ka pumalakpak ka kasama ang mga tainga mo eh. Yan. Sama mo rin yung mga paa mo, dalawang mong paa. Huli yung dalawang kamay mo. Ganun dapat. Hindi yung nimal, bakit ka pa portwid ka pang nalalaman? At naninisi ka pa. Jesus ko, ginawa ng klaseng broadcaster ito, oy. Wala na. Kinalawang na rin. Si Chis Escudero, naging iba kaagad na. Iba ang kanyang interpretasyon. Magtataka ka rin eh. Diba? Talagang ang abogado ko minsan, diba? Nag-iiba ho ng interpretasyon. Depende sa gusto niya. Dyan ka rin nagkakamali, Manong Tid. Ba't mo sinisisi si Chis Escudero? Nag-iiba daw ang interpretasyon ng abogado sigon sa gusto niya. So ngayon, kung pabor sa inyo, hindi nag-iiba. Pag hindi pabor sa inyo, okay ka. Nag-iiba. Sorry. Ano Manong Ted? Nasabi mo lang yan na nag-iiba ang interpretasyon ni Senator Chis Escudero sa batas. Ito sa tungkol sa portwid na sinasabi niya. Dahil nga, hindi mo nagustuhan ang ginagawa ni Senator Chis Escudero dahil pumapabor kay Vice President Inday Sara. Pero kung ang hakbang ni Chis Escudero ay hindi pumapabor kay Inday Sara at pumapabor sa mga petitioner at sa mga complainant ng impeachment, siguro hindi ka magdadakdak. No? Wither lang yan, Manong Tid. Hindi lahat mapiplease. Hindi lahat umuuyon sa kagustuhan mo. Na time will come po talaga, yung tunay mong baho ay sisingaw. Kung dilawan ka talaga. Kung pinklawan ka talaga. Bakit nagkaganito ka, Manong Ted? Ako sa akin, hindi man ako supporters kaya Chis Escudero. Hindi naman ako supporter ni Chis Escudero. Pero sa pagkakataong ito, marapat dapat din na kunting dipinsa tayo dito kay Chis Escudero dahil pumapabor. Sino bang gusto maumpisahan yung trial? Sayang ang panahon eh. At hindi po yan nakakabuti sa bayan. Magkukos ng sobrang division. Kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Gulo lang yan eh. Hindi yan nakakatulong sa ekonomiya. Ayon nga po sa mga ekonomista, hindi maganda yan. Yung ibang nga ho daw ng mga negosyante natatakot dito sa impeachment. Kasi kung ma-impeach si Inday Sara, sinong papalit? Di ba? Si Inday Sara yung pinakasikod, highest official na mayroong pinakamataas na bandato sa kasaysayan ng ating bansa. 32 million yung bumoto sa kanya eh. Tapos ngayon gusto mo na i-trial sa walang kabuluhang reklamo at gawa-gawa lamang? Aba Manong Ted, kung ikaw galit ka sa mga Duterte, mag-file ka na lang ng complaint doon sa Supreme Court. Doon ka na lang po sasagutin ni Vice President Inday Sara. Bakit ba kailangan natin sa Senado? Anong meron? Kasi gusto mo, meron na namang mga mag-grandstanding na mga senador, mga kongresista, lalo na yung makabaro mo, Manong Ted, di ba? Magkano Manong Ted binigyan ni Palaka? Tanong lang ha. Kasi, nanibago kami sa birada ng pailo na ito. Iba yung pakay eh. Parang may karga. No? Hindi nga, tuloy Mawalang galang lang kay Attorney Chis Escudero. Hindi po ba? Mahirap bang intindihin yun? Forthwith, pumunta, Webster Dictionary, pinakasimpleng dictionary. Pag sinabing forthwith, is agad. Ngayon, iba na ang kahulugan. Anong kahulugan? Kung kailan ko gusto. Ay, dyan ka nabububo, Manong Ted. Mamaya, i-play natin si Attorney Torion tungkol sa portwid. Sa akin muna. Alam nyo po, Manong Ted, portwid, nagre-research ka sa dictionary, no? Sa mga Webster Dictionary.
So ngayon, iba yung interpretasyon na kagustuhan mo. Yung nakikita mo sa Webster Dictionary, yun yung gusto mong mangyari. Nasunggaban agad, action agad. No? Yun ang gusto mong mangyari. Kaso ang problema, Manong Tid, legal term ang pinag-uusapan. Hindi ho po pwede na kung ano po yung nakita natin sa dictionary, Manong Tid, yun na po agad ang kahulugan ng naturang salita, terminolohiya. Ang problema, legal term, ma'am, ang pinag-uusapan. Ito yung iba't ibang terminolohiya, may iba-ibang kahulugan yan. Depende po sa panahon yan Terminolohiya ng medisina, iba po rin yan ang pagkaintindi. Terminolohiya sa edukasyon, iba rin po yan. Terminolohiya ng mga engineer, terminolohiya ng mga doctors, nurses, terminolohiya ng mga seaman, terminolohiya ng pagdating sa kapulisan, at terminolohiya pagdating sa legal term, pagdating sa mga abogado. So ngayon, ikaw, Manong Tid, di ka man abogado, yan ang pagkaintindi mo pagdating sa forthwith. Pero yung mga abogado, iba rin po ang kanilang pagkaintindi. So ngayon, kung gusto mo, magkapantay kayo ni Chis Escudero at ibang abogado, mas maganda po siguro mag-aral ka na rin ng abogasiya. Para magkaintindihan kayo ng mga abogadong senador at iba pang abogado. Ako, hindi ko po kinukontest sa mga abogado kasi di man ako abogado. Siyempre, magkukomento ako, sikun lang din po sa aking naintindihan, mga naintindihan ng mga ordinaryong Pilipino. Pero ito, Manong Tid, siya po ay journalist, batikang journalist, mukhang nabububo siya dito. Bakit nagkaganyan siya? Kasi nga yung kagustuhan niya ay hindi na mangyayari na magkaroon ng trial labang kay Vice President dyan sa Senado. Dahil nga de facto dismissal ang resolusyon ni Senator Bato. Wala kang magawa dyan, Manong Ted, kahit magsiiyakan ka dyan. Kahit maglupasay ka dyan. Kahit susugang ka dyan ni Dilima, no? Hundi virus, or ni Palaka, or ni Tambaloslos. The end is the end. Didbul better luck next time na lang, Manong Ted. Gusto mo, ikaw mag-file ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara sa 2026 na. At di naman pwede ngayon 2025. Sige nga tuloy, Yun naman po maliwanag dito No. So dito sinasabi po nitong resolution na ito na dahil pinagkaitan nyo ng right to speedy trial. Correct. And then, matatapos na ang sesyon ng 19th Congress. Hindi po ba? Kaya pag ito ay pinatulan mo nga ng mga argumento, sabi nga ni Senator Pimentel, mukhang flawed ang katwiran. Mukhang highly debatable. Anyway, ipaliwanag ko sa iyo bakit kung yan ang nakalagay dyan sa resolution na right to speedy trial. Kasi nga po, Manong Ted, yung reklamo na yan, no, nung nag-file yung mga complainant, last year pa yan. So ngayon, hindi nga tinakil dyan sa Kongreso. So ngayon, ang ginawa ng mga hunghang, hinabol nila last minute. No, bago magsarado ang sesyon kasi nga mag-e-eleksyon. Last minute So ngayon, ano ho ang nangyayari? Minadali nila. Last minute, hinabol. Sasarado ng pinto ng Senado. So ngayon sa Kongreso, sa umaga, nagpirmahan sila kasi may 150 million Manong Ted So ngayon, na-impeach si Vice President Inday Sara na hindi man lang po binigyan ng kopya si Vice President Inday Sara kung ano po talaga ang reklamo laban sa kanya. Hindi nga ho nakasagot. In-impeach na agad dyan sa Kongreso at ngayon ipinasa sa Senado. Last day sa session, magsasara. Ano pang oras, Manong Ted? Na pwedeng talakayin yung impeachment na yan na min-impeach nga si Inday Sara sa Kongreso. Di ba wala? Ngayon, bakit hindi tinalakay nila ng ilang buwan? Kasi ang session nila, mag-umpisa muli natapos na ng session bago mag-eleksyon. Mga ngampanya na. Kailan ang next na session? Di ba, June 2? Right to speedy trial.
nabinbin yung reklamo ng impeachment na yan, pero in-impeach pala nila. I-impeach pala nila si Inday Sara. Anong panahon na ang Senado para talakayin yung impeachment? Di ba wala na? Ano yun? Pagbukas ng kanilang sesyon, Junto, yan agad yung tatrabahoin nila. Putsang ina, hindi nga po priority yan eh. Susunggab agad sila. Kasi may nakalagay doon na forthwith. Hindi po pwede yan. Kahit may nakalagay sa saligang batas na forthwith, kailangan pa rin ng due process na hindi tatamaan yung saligang batas. So ngayon na nga, wala namang panahon na. Anong gagawin ho natin? E di ho, basura na lang. refile na lang po ninyo, Manong Ted. Sama ka ni Mal. Nga oh. So sinasabi nga ho naman daw na draft pa lang ito at meron pang iba. Nga. So ulit, hindi nila maitatanggi na talagang meron silang balak na i-dismiss ito nang wala pong mangyayaring trial. Sinabi ba? Ba't ka ba nababahala na ang balak ng mga senador na i-dismiss ng walang trial? Doon naman talaga papunta. Wala po talagang panahon na sa trial. Tapos na eh. June 30 na nga ho, matatapos na, wala nang panahon. Ano yun, araw-araw, yan lang ang pag-uusapan? Hindi ho, pwede yan. Anong gagawin ninyo sa mga senador? Braso-brasuhin ninyo. Pagkatapos ninyo, i-delete yan. Isisi nyo ngayon sa mga senador. At bilisan nyo, nandyan na. May forthwith yung batas. Kailangan ora mismo, itatakil ho ninyo. Ganon ba tayo kahunghang, Manong Ted? Oo, talagang i-dismiss po yan. No? Pagdating doon sa, hindi naman siguro na, hindi na talaga dadaan sa trial yan. Mag-convene lang siguro, mapag-usapan sa June 11, pagkatapos i-dismiss. So, anong problema mo doon? Masakit ba? Masakit sa puso, Manong Ted? Nasasaktan ka? O talagang may karga ni palaka? Ngayon nga. Klaro na po iyon, no? Unfortunately nga, wala naman sa impeachment rules, baby girl. Klaro naman pala, bakit ka pa dakdak ng dakdak? Masakit ba? Pansin ko rin, ngumingiwi na rin siya, no? Delikado ito. Baka na-recruit to. No? Pansin ko lang, ngumingiwi, baby girl. Sa Bisaya, bakit ka nabalaka, sir? Na ma-dismiss ang impeachment ng walang trial? Yun nga ang gusto natin dahil tayo ay mga Bisaya eh. Tsaka dagdag problema lang yan sa bayan. Hindi naman yan ang tunay na problema natin. Ang tunay na problema ay yung korupsyon. Ang tunay na problema, yung mga durugista. Ang tunay na problema, bagsak na ekonomiya, Manong Ted. Yung security ng mga Pilipino. Bagsak na nga ho tayo kasi tayo na po ang pinakadelikado na bansa sa mundo. Pinakadelikado sa mga turista. Dapat yan na nga po yung ipopost mo, Manong Ted. Bakit ito pa? Minimal talaga. Duda na ha, kakaduda. Hindi kagaya po sa mga rules ho sa hukuman na maaari kang magpetisyon para mag-inhibit yung judge. Dahil nga sa kanyang perceived bias. Kasi po sa mga huwes, sa pangkaraniwan po mga kaso, pag meron lang pong kaisipan o duda na may bias ka, maaari magpetisyon ka agad na mag-inhibit ka eh. So gusto mo pa-inhibit si Chis Escudero? I-award talaga. Hoy, mga pinklawan, hoy, buno! Wala na, Manong Ted, iyak ka na lang. Inhibit. Siya nga po yung Senate President. Anong mangyayari sa Senado kung walang Senate President? Kaya naman talaga, ang kulit mo. Meron ka pang pa-inhibit. So kung mang-inhibit si Senator Chis Escudero, so lahat ng senador mag-inhibit din. Kaya mga kakampi man niya ng iba. Kakampi ni Inday Sara, so mag-inhibit. Alam mo, hindi mo ba alam, Manong Ted, na yung impeachment complaint ay numero ang labanan? Kampihan yan. That's a politics. Magpapapayag ka na tutuluyan. Iyan ay bunga ng pamumulitika. Puta, kahunghang naman natin. No? May pauso ka pang pa-inhibit. Bakit ba inhibit ba si kasuhin mo?
Dapat ang gawin mo na lang, ipa-dismiss na ng matapos na yung impeachment o usapin sa impeachment dahil hindi po healthy yan sa ating mga Pilipino. Kagaya sa'yo, nabuburyong ka na. Hindi mo na alam mga sinasabi mo, Manong Ted, na bawasan yung believe namin sa'yo, promise. Atat na atat ka sa impeachment trial, anong meron dito? Uy! Dito po, klaro ng bias pero wala sa impeachment rules na dapat sila mismo magsabi, huwag ka na maging judge kasi sinabi mo nang dapat i-dismiss yan Di ba? Unfortunately, because this is again a political process na ginagalang po naman natin. Pero yan naman pala, alam mo naman political process yan Talagang may mga bias dyan. Wala kang mga magawa dyan. That's a political process. Alam mo naman pala Kaya nga, tigil na lang natin. Ba't mo ipupush mo pa yung trial? Alam mo naman palang political process. Ginawa tayong mga tanga. Makonvict man si Inday Sara or hindi, alam mo, that's a political process Si bulok-bulok ang sistema ng bayan. So, itigil mo na lang. Huwag mo na lang susuga na, putsangin na, bakit nyo ayaw mong ituloy yan Nasaktan ka, no? Ngayon pala, alam ko na gusto mo palang ma-impeach si Vice President Inday Sara. Marami ring naniniwala dito noon. No? Pero ito yung tunay niyang kulay talaga. Political process, let the process begin. Nang manood kami at Wow! Ha? Makinig kami. Kasi dito po kapag political process, let the process begin dahil makinig kami, manood kami. Ang tanga man itong dahilan na to. Alam mo na nga political process, pangguguyo, pang grandstanding lang ito, walang kabuluhan, bakit mo ipagpatuloy at gusto mo magsayang tayo ng pira at panahon para sa isang political process, Manong Ted? Hoy, mukhang nabubo na siya dito. Nasaan yung prinsipyo mo? Nasaan yung ipinaglalaban mo? Dapat nga tumutol ka kasi sayang yung pira ng bayan, manood ka pa. Makinig ka pa ng mga kalukuhan ng mga kongresista laban kay Vice President Inday Sara. Di ka ba nanood sa kongreso? Si Inday Sara lagi sikat. Gusto mo pa talaga manood pa uli? Inumin Puta ang babaw ng reason mo, Manong Ted. Kaya gusto mong matuloy yung impeachment dahil gusto mong manood? Manood ka na lang ng ibang pelikula, wag na ito. Iyak pa more. Walang sapat na ebidensya, i-dismiss ninyo ang kaso at ngayon pahiya itong mga congressman na to. Oy! Diba? Sabay ka na. Pero wag nyo namang katayin agad-agad nang wala pa po nagsisimula. Basically, sa proseso. Uy! Saan ka kumuha ng logic nun? Ito tuloy daw. Para kung hindi daw ma-convict, kaya mapahiya itong mga kongresistang ito. Ngayon kung ang reason mo, Manong Ted, gusto mong ipahiya ang mga kongresista dahil hindi ma-convict si Vice President Inday Sara, bakit pa natin i-trial yan? Alam mo naman na walang ebidensya, hindi, ipahiya na agad natin, una pa lang, hindi pa nagtatrial, dismiss na. Di ba mas magandang pagpapahiya yan, Manong Ted? Di ba? Maglupasay kayo dito? Mantakin mo, wala pang trial, dismiss na. So, ibig sabihin, hindi pa nabuksan yung mga ebidensya, alam na ng mga senador, dismiss na. O, di ba? Mas lalong pahiya yung mga kongresista dito pag wala ng trial. Matik dismiss. De facto dismissal. Hindi impacto, ha? So, dyan pahiya kayo. Ngayon nga lang, naglupasay na kayo, sayang lang ang panahon ng mga senador. Sayang yung pira natin. Ikaw rin. Sayang yung gastos mo. Taxpayer ka Bakit ba yung hearing yan? Pera ba yan ng mga senador? Pera yan ni Palaka? Tambalos-dos na ni Ngagba? Hindi. Pera mo yan, Manong Ted. Huwag tayong pumayag na itong pira ng bayan ay gagamitin ng pang-personal interest dahil lamang sa political process na ito ng impeachment. Tutulan natin. Magsama-sama tayo. Puta, i-dismiss nyo yan. Dapat ang gawin mo, Manong Ted, kung may kaso kayo, meron kayong nakitang probable cause, mga akusasyon labang kay Vice President Inday Sara, may Supreme Court naman, may Korte naman, doon na lang siguro.
Huwag na natin gamitin yung pera natin, ng pera ng mga taxpayer, dahil lamang sa political process at personal interest. Itong balustos, alam mo yan, Manong Tid? Ba't nag-iba ang hangin? Bantot? Amoy baki? Or amoy tambaloslos? Sinisisi pa niya si Chis Escudero. Alam mo, Manong Tid, masyado kang halata. Alam niyo po, ang mga senador, hindi natin yan masisisi kung ang gusto nila ay i-dismiss ang naturang political process na impeachment. Karapatan nila yun, you need to respect. Hindi po pwedeng magmamaktol ka. Kasi si Inday Sara, hindi ma-impeach. O tingnan mo, tuloy natin yung pangalawang banat pa niya. Oh. So ngayon, ano ba ang gusto nyong itago? Uy! Dito po sa trial na ito. Ate lang inuulit mga kapatid, hindi po hinuhusgahan dito ang Vice Presidente na siya ay guilty. Mga sinasabi mo, nanghusga ka na eh. Ang tindi ng bintang, no, ano daw yung itinatago. Anong itatago? Wala, para sa akin, wala namang dapat na itago ang mga senador. Yan ang pananaw ng mga senador eh. De facto dismissal. Wala kang magawa dyan. So kung meron kang kakamping mga senador dyan sa Senado, utusan mo na tumutol. Ang problema, walang tututol eh. Unanimous decision nga, Manong Tid. Pipirma sila, balita ko nga eh, 23 out of 24 eh. Pero sabi nila daw, Bisdak, 16 lang. Pero dismiss. Bakit na naninisi na, oh. Tuloy, oh. Dito po mga kapatid, ay ang atin lang panawagan na sundan po yung proseso. Huwag niyo po itong baluktutin na mga probisyon ng batas dahil kahit na po hindi abogado, madali pong maintindihan ito. Hoy! High blood na! Bato, kasalanan mo to. Binaluktot mo daw kasi. Kasalanan mo, Chis Escudero, binaluktot mo daw yung proseso. Yung provision. Alam mo, Manong Tid, stress na siya, no? Huwag masyadong seryoso, Manong Tid. Hayaan mo yung mga senador sa kanilang diskarte. Di ka man senador, takbo ka na lang siguro sa sunod para diretso kubita ka pag hindi ka nagbago ng ihip ng hangin, eh. Ihip ng hangin ni Palaka yung nanalaytay sa'yo ngayon eh. Tuloy, oh. Parang awa nyo na. Totoo po iyan. Parang awa nyo na daw. Bato, nagmakaawa na si Pailon sa'yo. Putang ina, ang laki siguro ng talent fee, Manong Tid, ha? Ba't merong parang awa nyo na? Bakit parang awa nyo na? Huwag ka nagmakawa. Kamag-anak mo ba yung nag-file ng impeachment? Hindi na visit na makawa nyo dito. Naloy, kawawa naman. Parang awa nyo na po sa bayan. Dahil ito at ito ang kulang sa bayan na ito, accountability. Kaya naman po walang nagtatanda. Dahil ang hustisya, mga kapatid, hindi po na ipapataw maging doon ng maayos at mabilis doon sa not guilty at maging doon sa sinasabing guilty. Hoy! Hoy! Gising! Pailon! Ngayon! Parang awa nyo na daw. Si kailangan daw may managot. Manong Tid,
kilala mo ba kung sino yung sinasabi mong i-convict, itutuloy yung trial? Kilala mo ba si Vice President Inday Sara? Kilala mo ba mga Duterte? Tayo na. Yung mga birada mo na yan, parang lumalabas ngayon, iniisip mo, si Inday Sara ay kurap? Kurakot si Inday, yan ang tingin mo? Kay Inday, kaya nagmakaawa ka? I-trial daw talaga? Kasi para managot, may accountability. For your information, Manong Tid, ang mga Duterte hindi kurakot. Si Vice President Inday Sara, hindi yan kurakot. Bigyan kita ng halimbawa. Maghanap ka ng bansa. Ay, maghanap ka ng bansa. Sorry international yun lokal lang. Maghanap ka ng lugar sa Pilipinas, syudad sa Pilipinas, na walang utang ni piso. Baka magulat ka, sasabihin ko sa'yo, meron. Ang nagbubukod tanging syudad na walang utang ni piso ay ang Davao City. Nabura lahat ng utang ng Davao City. Kahit 5 sentimo na bayaran. Sinong mayor doon? Manong Tid. Vice President Inday Sara. Tapos ngayon gusto mong i-trial dahil sa korupsyon? Tangingot naman natin. Kasi kung korap si Vice President Inday Sara, dapat yung syudad niya sa Davao, iniwan niya sandamakmak ng utang. O ngayon, ni piso walang utang. Nakakahiya naman. Di ka ba nahiya, Manong Tid? Na yung ita-trial natin ay yung syudad na pinanggalingan niya, walang utang kahit piso. Diyan pa lang maliwanag po na hindi kurakot si Inday Sara. At yung findings ng kuha, hindi mo alam. Di ba? Mayroong findings ang kuha ang sinabi, walang korupsyon. Sumunod ang Office of the Vice President sa panuntunan. O bakit ituloy mo ang trial? Bakit ka nagmakaawa? Dapat ganito ang sasabihin mo. Maawa kayo mga petitioner, mga complainant ni Vice President Inday Sara. Tumigil kayo. Dahil mapapahiya lang kayo na sinasabi ninyong kurap si Inday. Dahil si Inday Sara hindi kurakot. Tuloy natin konti. At dito mga kapatid, klarong-klaro po naman din yung pong kaibahan ng political thief sa mga ordinary thief. Ayoko na lang makasakit pa ng mga damdamin ngayon, baka nakikinig po ang iba sa kanila. Dahil talaga pong kaya ganito tayo eh. Ito po, mataas na opisyal. Kaya po yung provision dito ay talaga namang, impeachment eh. Ang kanyang dadaanan na proseso. Ito magandang kaso po ito. The curious case of Dennis Cunanan. Wag na po natin yan talakayin, Mal. Walang kwenta. Si Pylon umiyak dahil sa impeachment ni Inday Sarang mababasuran didbol na. Gusto daw niya manood, kaso wala na siyang mapanood. Nagmakaawa na. Sagutin lang natin si Pylon doon sa Fort Worth para may matutunan din tayo. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Torion para meron po tayong matutunan lahat at hindi po tayo magpadala dito sa sentimento ni Pylon tungkol sa Fort Worth na yan. Narito po yung legal term. Ito po yung tamang pagpapaliwanag tungkol sa Fort Worth. Huwag po kayong maniwala kay Pylon. Mukhang may karga eh. Ito, pakinggan natin. Ginagamit ng ilang grupo ang salitang forthwith sa 1987 Constitution para igiit ang mabilisang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, ang forthwith sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay nangangahulugang dapat agad simulan ang paglilitis sa Senado matapos ang transmission ng Articles of Impeachment. Pero giit ng PDP Laban Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, hindi agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Anya, ang tamang interpretasyon nito ay ang pagsisimula ng paglilitis sa takdang panahon na itatakda ng Senado bilang impeachment court. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint
should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement mula sa nagrereklamo, batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement dahil po minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2025. At saka hindi rin inaksyonan yung first 3 impeachment complaints, no? Tinulugan nila ito. Ayon kay Attorney Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Masyado raw itong minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin ni incoming Senator Tito Soto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, in the last day of their session, they filed on February 5 of 2025 the 4th complaint, no? Without due process. Git ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-a-adapt ng bagong rules ang Senado sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ng lumang impeachment rules ng 19th Congress. Babala niya, kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglabag, posible magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. This is motivated by bad faith, and if this will not be stopped, this will really create a bad precedent to our country. Para sa Diyos, sa Pilipinas, MJ Mondehat, SMNI News. Sana napanood to ni Filon. Nang maintindihan mo yung forthwith. Basa daw kasi sa Webster. Action agad daw kasi. Talakayin daw agad. Pero sabi naman ni Attorney Torion, kailangan may due process at tingnan yung mga proseso kung anong pinagdaanan, kung sumunod ba sa tama. Hindi nga sumunod sa tamang proseso eh. Yung mga tinulugan ng mga impeachment complaint, tapos bigla na lang na-impeach na hindi natin alam. Anong talakayin? Wala na ring oras. Pati nga ho, Palacio de Polvoron, sabi ni Mangga, takot na rin sila matuluyan eh. Sila mismo kasi nakaramdam, natalo na sila. Baka yun ang gusto ni Manong Ted na mapahiya ang Palacio de Polvoron. Pero hindi ho eh. Kung gusto mo magpahiya, bakit kailangan pa natin mag-trial? Alam naman na walang sense na yung reklamo, hindi na ho tatawid sa kabilang sa 20th Congress. So, tapusin na agad, Manong Ted. Ikaw naman, kulit mo. O ito, pasagutin lang muna natin kung sino ba talaga yung sino ba ang may kasalanan kung bakit na-delete yung impeachment. Sagutin natin si Mangga kahit kunti lang, mga 2 minuto. Totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Tingnan mo. Katapos nun, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. O, ayan, Manong Ted. Sisihin mo yung Kongreso, Manong Ted. Sila mo pala may kasalanan, Manong Ted. Ano sinisisi mo, Senado? Bira eh. O, ito, sabi ni Mangga. Oh. Bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, abay sila pala ang nagpatagal nitong lahat. Correct! Tuwing may panukala,
Lahat talaga, tulong-tulong. Ganun talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung sino-sino. Talagang lahat ay interesado. Kailan nyo napansin? Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Yun lang ang suspecha ko. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Wala na nga yan. Tapos na nga. Deadball naman ng Ted, huwag ka nang umiyak. At sana naintindihan mo rin kung sino talaga yung nag-delete ng impeachment. Huwag mo masyadong isisi sa Senado. Dahil yung mga buhaya sa Kongreso, iyan yung may dahilan, lahat-lahat. Kung hindi sila gumawa ng mga drama-drama, minadali ni Chares, Tambaloslos, ni Ngagba, edi sana ka na high blood ba nung Ted? Ito, mag-iiwan po ako sa inyo ng katanungan bago po tayo magtapos. Ano po sa tingin ninyo? Nahanginan ba talaga si Manong Ted ni Palaka? Kung nahanginan, magkano kaya? Tanong lang Manong Ted kasi nag-iba yung hangin eh. Ang init. Anyway, maraming salamat po. Kita-kits po tayo mamaya alas 8:30 sa Bisdakan Live Komentaryo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po tayong lahat. Magandang hapon. See you po mamaya. Bisdak Pilipinas! God first. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.